Yes, praise God. Hallelujah. So yun mga kapatid, no, ituloy natin. Kahit nakalahati na lang to, patapos na tayo. Hallelujah. Ba't walang nakatingin, ano? Hallelujah. Yan ang sinasabi, no? So sa verse 14, dapat tayo sinasabi na hindi tayo dapat maging immature. Amen? Kaya dapat nagpapagamit tayo kay Lord. And sabi nga doon sa verse 15, kung babasahin natin, sabi dito verse 15, ang sinasabi dyan, instead we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of the body of the church. Dapat daw lumalago tayo ng may pagmamahal. Amen? Kaya habang tumatagal kay Lord, dapat you grow, mga kapatid. Dapat ay nagmamature. Amen? Hindi yung habang tumatagal, nagiging paurong yung kanilang Christian life. Akala ko ba matagal na nagpapagamit yun? Ba't ganun siya? Instead na nawawala yung kanyang putot kutsinta, ba't dumadami na? Dati isa lang, naging dalawa, naging tatlo na yung kanyang putot kutsinta. No? Amen? Hallelujah. Pero sabi dyan, we should grow in love. Hallelujah. Pakisabi nga sa katabi mo, kapatid, grow in love. Ayan, hallelujah. Hindi yung, sabi dyan, dapat tayo maging be more like Christ. Ano, yung lumang ikaw, dapat ay wala na yun siya. Amen. Mukhang mainit na dito, Ate Lovely. Pinapawisan na ako. Kumikinang na yung aking noo. Hallelujah. Hallelujah. Kumikinang na. Baka sabihin nila, ang kintab na po, Doc, Coach. Hallelujah. So, verse 16, ituloy natin. He makes the whole body fit. Ang sabi niyan, fit together perfectly as each part does its own special work. No? As part of the body, gaya ng sinabi ko kanina, we are all part of the body. Amen? I don't know kung saang part ka, maring nasa talampakan ka kasi pakiramdam mo, palagi ka na lang inaapakan ng mga kapatid. Maring nasa kamay ka, maring palagi ka na lang tinatapik na yung kasama. Pero hindi tayo maging ulo kasi ang ulo ng church is Jesus. Amen? Pero I know, part ka ng body. Meron kang ginagawa. Imposibleng hindi ka part ni dito because we all belong to the body of Christ. And this body, anong sabi dyan? Helps other parts grow. No? Tinutulungan ang bawat isa na lumago. No? So, tanungin mo sarili mo ngayon, self, ano ba ang special work na ginagawa mo? Tanungin mo, ano ba kaya ang ginagawa ko sa iglesia? No? Ano ba ang contribution ko doon? Kasi kung tagabutas ka lang ng bangko, mga kapatid, mauubos yung ating upuan. Baka pwede namang mag-level up ka. Amen? Amen. Kasi ito ang picture na gustong makita ni Lord dito sa Waymaker Christian Fellowship, growing and full of love, healthy, no? Yung walang sakit, yung walang cancer, no, na magtutulungan ang bawat isa. Kasi pangit naman pag nagsisiraan. 'Di ba? Sabi natin, ano ba 'yon siya? Puro na lang yung nasa bibig nung, 'di ba? Sabihin mo, ano ba yan siya? Ba't ganito siya palagi? Hindi tayo dapat nagsisiraan. Amen. Kung meron man tayong nakikita ang kamalian ng ating kapatid, sabi doon, bulungan mo siya. Mukhang iba na yung sinasabi mo, kapatid. Amen. Huwag naman nating, ikaw rin na tumanggap doon sa payo, sa salita na yung kapatid, huwag mong tanggapin na, mukhang ako na lang palagi nakikita dito. Wala na lang. Sa GC mo, ako na lang ang pinaglolo ko, pinag-good time nila doon. Diba? Ako na lang favorite doon. 50% ba yan o 100% ba yan? Di ba? Pero ang sinasabi dito mga kapatid, magtulungan tayo. Because, ang sabi dyan, di ba? Anong sabi sa panghuli? It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. If you want to serve the Lord, mga kapatid, tandaan mo ang verse na ito. Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 16. Amen? Sabi nga sa Romans 12, Ayan, buksan natin. Ano sabi sa Romans 12:11? As you serve the Lord
Work hard. Don't be lazy. And be excited about serving Him. Pero bakit yung iba nagiging lazy? Walang work hard. Walang excitement habang pumupunta sa church. Magsisimba na naman. Aawit na naman ako doon. Ano ba to? Magluluto na naman ako. Magmamaneho na naman ako. Dapat mga kapatid, work hard. Be excited. Don't be lazy. Huwag kang tatamad-tamad. Kasi maya, pag may reward si Lord, sabi niya, mabigat masyado yung 1 kilo kay Lord na ginto. Ibibigay na sana ni Lord, pero pagtabi, decline eh. Pagtabi, decline, hindi kaya eh. Kasi, lazy, tatamad-tamad. Kaya pag nag-serve tayo, dapat may galak, mga kapatid. Work hard, na parang nakikita mo na, parang huling araw ko na yata kaya ito. Kaya nakita niyo si Kuya Dan kanina sa mga nasa online, pasensya na po, hindi niyo nakita yung aming praise and worship. Amen? Kaya ito na lang inabutan niyo. Kung nakita niyo lang si Kuya Dan kanina, pag unang pluck pala ng gitara, bang! Gising pati yung natutulog na kapitbahay. Amen! Ganun dapat, excited na. Eto Lord, bigay ko ang lahat ko sa iyo, Lord. Wala na akong ititira. Kahit na wala na akong boses mamaya, Lord, bahala na lang. Serve Him with excitement. Yung malayo pa ang Friday, excited ka na ano kayang ibabato kong awit doon sa GC. Di ba? Friday pa lang yan, Sabado pa lang, may line up ka na eh. No? Yung Biyernes pa lang, meron ka ng ano kayang menu iluluto ko sa kanila para masayahan naman sila. Di ba? Malayo pa ang Lunes, naglilinis ka na. Lilinisan ko na to. Linggo pa lang, maglilinis na ako kasi may Bible study na naman dito sa bahay. Amen! May galak! Amen? Don't be lazy. Huwag tatamad-tamad. Amen? Hallelujah. So ano dyan? Hindi lang yun. Ano pa? Wala, ibang remote na nahawakan natin. Hindi lang tayo maging excited. Ang sabi pa rito, may patuloy pa to eh. Tuloy natin. Verse 12. Sabi dyan, Romans 12 pa rin. Be happy! Because of the hope you have, be patient. When you are troubles, ayan na ang sinasabi ko, pray all the time. Kasali pala yun sa ating service, that we should be happy. We should be patient. Kasi minsan nawawalan ka ng pasensya. Nagpapaawit ka, sabi mo, wala sa tono tong backup ko. Di ba? Sabi mo, hindi na ako magpapaawit. Wala sa tono eh. Hirap sabayan. Yung song leader, wala sa tono rin. Di ba? Ikaw na umaawit. Kung di ba, yung niluluto mo, matagal maluto. No? Kasi kailangan mo pakuluan ng 2 oras yung beef steak. Di ba? Para lumambo talaga. Parang corn beef. Yung bulalo, kailangan 2 oras. Be patient. No? Sabi dyan, be happy because of the hope you have. Merong pag-asa mga kapatid. Be patient kasi hindi sinabi daw walang troubles. When you have troubles, pray all the time. If you are a worker of the Lord, lalong-lalo na kung worker ka ni Lord, mas higpitan mo pa yung panalangin mo. Huwag kang bibitaw. Kaya sabi diyan, pray all the time. Amen. At hindi lang yun mga kapatid, dinagdagan niya pa. Hindi pa siya natatapos. No? Sabi diyan, share with God's people who need help. No? I-share natin kung sino man yung gusto nating sharean. Look for people who need help and welcome them into your homes. This is how we serve. We share and look for people who need help. Or, malamang, are you looking for people who will help you? Baliktad, pumunta ka lang doon sa church kasi gusto mo lang, pupunta ako ng church kasi may problema ako. Kailangan ko si Ate May. Pag wala na akong problema, hindi nyo na ako makikita ron. Bahala na kayo. Yan ang sinasabi ko. Maaring, are you the one looking for people who need help? Or are you the one looking for people who will help you? Amen. But the word of the Lord of God, nasabi dyan, look for people who need help.
Maghanap daw tayo ng mga taong pwede nating tulungan, lalo na yung mga invites ni Ate Lalab. Sana nawa, matapos na yung mga kasal na yan. Excited na kaming ma-meet kayo. Kung hindi lang sa mga kasal-kasal na yan, nandito na sila. Amen. We are excited. Nadadami tayo. Hindi tayo, okay na kami. Ilan tayo dito? 8, 9. Okay na kami. Hindi natin dadagdagan. But we are excited na mag-grow pa tayo, mga kapatid. Tama ba? Amen. Amen. Woo. So ang tanong, mga kapatid, ano ba ang take-away natin ngayong umaga? Kasi mukhang marami na yung sinabi ni Coach. May natatandaan pa ba tayo? Ano yun? Yan ang nga sinasabi ko. Hallelujah. Hallelujah. So para hindi nyo makalimutan ano ang take-away natin doon kanina sa Psalms 100 verse 2, yun yung una, di ba? Pangalawa, Philippians. Pangatlo, itong Romans 12. At ang tinutukoy lamang sa atin dito ni kapatid ni Paul o ni Lolo Paul na ulit ni Kuya Jeff, sabi doon, 3 things lang para hindi natin kalimutan, para hindi tayo manghihina bilang mga worker. Kasi sabi nga ron, di ba kanina, the joy of serving. Ang nangyari sa'yo, kanina pa tayo rito eh. Yan na nga eh. Magkaharap na nga tayo rito eh. Nagsiscreenshot pa nga kayo dyan eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hallelujah. Kaya makinig mga kapatid. Makinig, hindi ako galit. Masaya lang ako. Hallelujah. Sabi doon mga kapatid, 3 things na dapat nating tatandaan para hindi natin makakalimutan. Number 1, when we serve, sabi riyan, pakibasa lahat, it should be lakasan natin. Yan, isigaw mo, motivated by love. Yan. Ito yung prayer ko sa bawat isa sa atin, no? That every one of us this morning dapat motivated by love. Love in serving the Lord. Hindi yung motivated by love sa partner mo. Wala akong sinasabi. Pagka-lovely. Pumasok ka agad, amen? Amen? Is that when we pray, ay hindi yung ano ba ang makukuha ko dyan kung magpapagamit ako. Kasi kadalasan sa tao, di ba, sinasabi niyan, magpapagamit ako, pero anong makukuha ko dyan? Di ba? Ganun palagi ang tanong ng mga tao eh. Pagod na nga ako sa trabaho. 9 hours yung duty ko. Napapa-overtime na nga. Ang dami ng kinukulot doon. Ang dami ng mini-make-upan. Di ba? Tapos ako pang aawit. Ako pang magluluto. Ako pang maglilinis. Buti na lang, hindi na ako magmamaneho. Motivated by love. Amen. Kasi kung hindi siguro motivated by love, ito, hindi ko kayo mahal mga kapatid. Wala tayo rito. Mas gugustuhin kong matulog doon sa kwarto sa kabila at mamahinga kasi sa Sabado magtatrabaho ulit. But because we are motivated by love, yung pagod na na-experience natin, yung mga trials na na-experience natin, baliwala yan. Kaya marami ang nagtatanong, bakit yung kalbo doon? Ano? Sa kanya naman lahat. Di ba? Siya na lahat, siya na. Pero ba't hindi napapagod? Immortal ba yun? Tao ba yun? Pero sa tingin ko, parang kalbo lang yun eh. Di ba? Because we are motivated by love. This is my hope and prayer for all of us, no? Na motivated tayo with love. Kung ano man yung ministry na ibinigay sa'yo ni Lord, pangalagaan mo. Amen? Kung nandoon ka man sa kitchen, kung nandoon ka man sa tagahugas ng pinggan, or tagabutas ka ulit ng upuan, mahalin mo ang iyong ministry. Kasi hindi madali magbutas ng upuan. It take years, taon, para magasgas yung upuan at mabutas. Amen? Motivated by love. Because serving is motivated by love. Sa mga volunteers, question. Itong tanong, mahiwagang tanong. Huwag kukurap. Are we motivated by love? Yes. Ang lakas ng amen. How about yung iba? Ibulong mo na lang. Mamaya, maririnig ko. Hallelujah!
amen siya pero nahihiya lang. It is motivated by love. So number 1, motivated by love. Pangalawa, ano yon? Serving God requires self-denial. Because you cannot serve God if you are selfish. Yung puro na lang, kabutihan mo ang iniisip mo. Amen? Hindi ganon. You cannot serve God if you are not willing to make the sacrifice. Amen. Kagaya ka sa amin ni Kuya Jeff, inabot kami ng 2:00 kagabi. Lulutuin na natin to, Kuya Jeff. Itong ulam para bukas wala, hindi na tayo malilate. Maghuhugas ka na dyan, Kuya Jeff, para wala na tayong huhugasan bukas. 2:00 na. Self-denial. Sacrifice. Amen? You cannot serve God if you are not willing to go out of your comfort zone. Gaya nga ng sinabi ko, mas masarap matulog, mas masarap gumising kung anong oras natin gustong gumising. Pero itong sinasabi ni Lord, if you want to serve me, it requires self-denial. Because I tell you right now, hindi madali ang mag-serve kay Lord. Madali ba? Mukhang wala na. Galit na sila sa akin. Yan ang sinasabi ko. Madali bang mag-serve kay Lord? Hindi. Ilan ang ministry mo? Tanungin mo, ilan ang ministry mo? Isa lang. Nahihirapan pa ako. Tagabutas ng upuan eh. It takes time eh. It takes time para mabutas yung upuan. Hindi madaling ministry to. Pero nahihirapan ka pa, kapatid. How much more yung ibang kapatid natin? Siya pang sa technical. Kaya nga nakalimutan natin eh. Kasali pala ako dyan eh. Tech team din pala ako eh. Media team din pala ako. Kaya pasensya na po kung hindi nyo nasimulan ang ating live ngayong umaga. Hallelujah. Tech team din pala ako, mga kapatid. Yan ang nga sinasabi. Mamaya may best award dito eh. Best supporting actor. Wag naman sana. Sabi doon, di ba, sa kanyang salita, anong sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disciples? Sa mga unang disipulo niya, if you want to follow me, take up your cross. Di ba? Magbuhat ka ng cross. Iwanan mo kung anong meron ka dyan. So, mag-aalas 12 na. Time check. Anong oras dyan? 15 minutes before 12? Nandiyan pa ba tayo? Amen. Hindi pa ba kayo galit? Mukhang hindi pa galit na talaga. So, okay lang. Panghuli na. At tayo kakain na. Ang panghuli natin, mukhang may nagbabasag na doon sa likuran. May nagbabasag na. In Jesus' name, wag naman po. Mamaya na. And lastly, number 3, serving God focuses on glorifying Him. Hindi ito para sa ating sarili, para sabihin, ang galing-galing talaga ni Coach Rich, ang galing-galing ni Kuya Jeff, ang galing-galing ni Ate Lalabs, ang galing-galing ni Kuya Dan, kung sino pa man ang dyan na ginagamit, no? Ang galing ni Kuya Rodel manghugas. Nagpaparinig ka agad, no? Nagpaparinig ka agad, no? Para may manghugas mamaya. Hallelujah! Hallelujah! So, ito mga kapatid, no? Hindi ito para sa atin. Amen. Hindi ito para sa atin. Ito ay para kay Lord. Remember that when you serve the Lord, siya dapat ang naluluwalhati. It is always the Lord that is pleased, not us, not the pastor, hindi kung sino ang mga namumuno dito, but God and God alone. Amen. Praise God. Mukhang tahimik na. Woo. Kaya, that choice to serve is rooted with, ano sabi dyan? Basahin natin lahat. Commitment. Sa lahat ng bagay na ating ginagawa, dapat meron tayo yung tinatawag na commitment. Maaring dito man ito sa church, maaring sa clinic man ito, maaring sa salon man ito, maaring sa shop man ito, maaring sa mga kuryente man ito. Dapat sa ating ginagawa, meron tayong tinatawag na commitment. Kasi kung hindi tayo committed sa ating trabaho, hindi mo sinaksak ng maayos yung kuryente, Kuya Rodel, ang mangyayari ay puputok yung mga linya ng kuryente. Kung hindi ka committed, Kuya Jeff, pag test drive ng customer doon sa sasakyan, natanggal ang gulong, iyan ang sinasabi ko. Yun na nga. Pag hindi tayo committed sa pagkukulot, ewan ko lang anong mangyayari.
Baka paglabas ng customer, kalbo na. Kung hindi tayo committed sa ating pagle-laser o pag-assist, baka ibang ngipin ang nabunot ni doktor. Yan ang sinasabi ko. Dapat sa lahat ng ginagawa natin, commitment. Maaring natatawa tayo pero ito ang katotohanan mga kapatid. Dapat meron tayong commitment. At ito yung application natin ngayong umaga. No? Dapat i-apply natin ito. Commitment is the key if we want to be successful, not only in serving the Lord, but in every way of our life. Kasi bakit sabihin nyo, ba't siya tumagal ng 15 years dyan sa kanyang tinatrabahuan? Because may commitment. Hindi kagaya ng iba, 2, 3, 3 taon pa lang, may reklamo na. Di ba? Nagre-reklamo doon sa kinulot niya eh. Gusto ko kulot, tinuwid niya. Di ba? Amen? Kaya dapat yung commitment mo, you shall give 100% ng iyong commitment. Kasi maraming worker ang hindi tatagal sa kanilang mga ministry. Kung walang commitment, mabuti lang sa una, masaya, masigla. Pag-abot ng 2 buwan, saan na kaya yung umaawit dito? Ha? Nag-send pa naman ako ng kuwando sa GC, ba't walang reply? Yan ang sinasabi ko, pero palalagpasin natin. Kaya natin to. Amen? At ang conclusion natin, ito ang conclusion natin. Basahan natin lahat. Ang sabi diyan, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my beloved brothers, ano sabi diyan? Be steadfast and immovable always. Excel in the work of the Lord because you know that your labor is not in vain. Remember this, guys. Time invested in God is never wasted. Pag nag-invest ka kay Lord, ibibless ka niya. Amen? Baka sabihin mo, hindi na tayo doon. Ganun pa rin eh. May pagbabago. Kaya, sabi diyan, be steadfast. Yung hindi ka, sasabay lang kasi doon ang agas ng alon sasabay lang ako doon. Nung kumaliwa na, nawala ka na. Naiwan ka, kumanan silang lahat. Ikaw, natira doon sa kanan. Di ba? Di ba? Kaya dapat, sabi diyan, be steadfast, immovable. Hindi tayo dapat inaapektuhan pag mayroong mga trials dumadating sa ating buhay. Mayroong cancer doon sa Pilipinas, sabi mo, ayaw ko na magpagamit. Hindi naman totoo, gumaling. Di ba? May mga ganon, di ba? Hindi ako magpapagamit. Namatay naman yung nanay ko. Pastora pa naman yun. Di ba? Sasabihin natin ganon. Di ba? Binigay niya ang lahat sa anong tawag nito? Sa iglesia. Pero namatay pa rin. Pinalangin namin gumaling. Ayaw pa rin gumaling. Namatay. Pero ang sinasabi sa atin ni Lord, be steadfast and immovable. Kasi, mga kapatid, ito ang pinakamaganda. Sabi niya riyan, because your labor in the Lord is not in vain. Amen? Yung panahon na ibinigay mo, hindi yan masasayang. Amen? Kasi when we give our time to the Lord, the more, sabi diyan, the more we serve, the more we reflect God's character, rooted in love. Habang nagpapagamit ka, habang nakikita mo anong ginagawa ni Lord, nakikita mo na, ito pala yung katangian ng Panginoon, no? Rooted in love and selflessness. Yung kahit na wala na siyang pera, bahala na, mag-i-indumi bukas. Basta maibigay niya lang yung kanyang tithes and offering, bahala na. Yan ang karakter ng ating Panginoon. Rooted in love and selflessness. Kaya sabi ko kanina, dapat mga kapatid, meron tayo yung tinatawag na self-denial. Amen. Kung wala na nag-amen, sige nga, tumayo na tayo. Yan ang sinasabi ko. Ayan yung titigil na tayo. Sabi rito mga kapatid, and we will end here sa Joshua 24 verse 15. This is the question of the Lord sa atin. Ang sabi ni Lord sa atin, ito yung katanungan niya sa bawat isa sa atin. Sabi niya, but if serving the Lord seems undesirable to you, kung hindi ka man nasasayahan sa iyong pagpapagamit sa Panginoon, sabi niya diyan, then choose for yourselves this day. Mamili tayo ngayong araw whom we will serve.
Sabi diyan, mamili ka kung sino ang iyong isa-serve. Sabi diyan, whether the gods of your forefathers who served beyond the river or the gods of the Amorites in whose land you are living. Meaning to say, pipiliin mo yung makamundo over our Lord. Kaya maraming mga Kristiyano ang nawawala. Amen? Kung natatandaan nyo yung sikat na basketball player, nakaukit pa to sa kanyang labas ng gate. Yung kaibigan ko si Dog Kramer. Wala nakatanda kay Dog Kramer, no? Pero ito yung nakaukit sa labas ng kanyang bahay. Ano ang sinasabi diyan? But as for me and my household, we will serve the Lord. If this is also your prayer today, no? But as for me and my entire family, we will serve the Lord. Then kapatid, you made the right choice in your life. Amen? So I hope this message helps our worker na magpatuloy pa sa kanilang ministry. At yung iba din dyan, na I pray, my hope and prayer also, na magpagamit na. Maawa kayo sa upuan, butas na talaga. Amen, butas na yung upuan natin, kaya dapat magpagamit na yung kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God, para mas mapalago pa natin itong iglesia. Amen? Sino bang hindi masasaya kung lalago itong iglesia, sabihin mo sa sarili mo, kasali ako doon sa iglesia na nagpalago na yun. At ang pinakamasaya doon, pag sinabi mo, you'll serve the Lord, may dala akong kaluluwa doon. Amen. May nadala ako. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Let's all bow down our heads in prayer. Manalangin tayo. Hallelujah, Father God, Lord. The joy of serving you, Father God. Hindi mapagkakaila, Panginoon. Marami man kaming pinagdaanan, Lord God, as workers of this church. Marami mang pambubuli, O Lord God, sa labas ng iglesyang ito na hindi naniniwala sa aming mga kakayanan. But one thing we know this morning, Father God, alam mo, Panginoon, ang aming mga puso. Alam mo, Panginoon, ang mga sakripisyong aming ibinigay para sa iglesyang ito upang ito ay lumago. I pray that, Father God, sa mga workers na nandito, Panginoon Diyos, nandito man sila or malayo man sila, Lord God, that the joy of serving you, Lord, hindi pa yon kukupas. Sabi mo nga, be happy. No? Be happy in sharing the gospel. Hindi, lalo na kung mayroong mga problema, na dapat manalangin. Hallelujah. And when we serve you, Lord God, doon sinabi, di ba? That it is determined with love. Merong self-denial. Hallelujah. And I pray that, Lord God, yung mga pagpapagal namin, Panginoon Diyos, ay iyong nakikita, Lord God. I pray that, Lord, pinapanghawakan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, that the Lord, our labor is not in vain. And this morning, Lord God, we choose to serve you. But as for me and my household, we will serve the Lord. Not only today, kasi mayroong activity, but, oh Lord, isa puso namin itong iyong salita, Lord God, na pang-araw-araw na dapat malayo pang susunod na Friday. Lord God, we are excited. Kung ano na naman, Lord, ang iyong inihanda para sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat ulit, Lord, sa mga nandito, sa on-site at nasa online. Nawa, Panginoon Diyos, kahit na kalahati na lang yung inabot nila sa message, Lord God, kasi magkaroon ng technical problem. My hope and prayer is that, Lord, may nakuha silang aral sa iyong salita. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat ulit. Sa iyo lamang ang kapurihan at kadakilaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah.